ginagawa mo? Ba't ka nagiinom dito? Anong pakialam mo? Ikaw ba malalasing? Anong pakialam ko? Meron akong pakialam kapatid kita, lalo na buntis ka. Anong buntis ka? Tapos ano ba? Anong plano mo? Papatayin mo yung bata sa tiyan mo? Bakit? Ano ba? Ikaw ba mahihirapan? Ha? Ikaw ba mahihirapan sa panganganak ko? Oh, di ba ako naman ang bubukaka? Ako naman ang iiridor. Anong pakialam mo? Eh di sabihin natin, ikaw yung mahihirapan, pero saan tayo kukuha ng pera? Alam mo naman, gipit tayo, di ba? Oh, tapos nagdala ka pa ng barkada? Natulog na dahil sa kalasingan. Hindi ka nahihiya talaga sa sarili mo, kababae mong tao? Ikaw ang mahiya dahil sa kakadaldal mo, baka magising pa tong kainuman ko. Ano ba? Pwede ba? Yung bibig mo, pag ako naipikon, pupukpukin ko yung ng Red Horse eh. Sige, subukan mo ate. Kaya, yan, nakailang lalaki ka na. Tignan mo nangyari, iniwan ka. Bakit? Kasi yan yung ginagawa mo. Hindi mo pinapakita yung responsibilidad mo bilang asawa. Alam mo, sabihin mo na lang kung naiinggit ka sa akin. Kasi sa akin, maraming lalaki naghahabol. Eh, ikaw, alam mo, pwede ba, kung wala ka nung magandang sasabihin, umalis ka na lang. Kasi hindi ako nahihilo sa iniinom ko eh. Nahihilo ko sa mga sinasabi mo. At least ako, hindi ako pabigat. Kaya pwede ba? Gisingin mo na yung barkada mo, paalisin mo na dito. Gabi na oh! Ba't ko gigisingin? Eh, siya nga nagpainom sa akin. Eh, buti pa nga yung kaibigan ko, pinapainom ako eh. Binibigay yung bisyo ko, mag-inom, magsigarilyo. Eh, ikaw, wala kang ibang ginawa kundi daldalan ako. Kaya ako sa kanilang dalawa, may pakinabang. Sa inyong dalawa, siya. Kaya pwede ba hindi ako nahihiya sa'yo? Nahihiya pa ako sa kumpari ko eh. Ate, kapatid mo ko. Sinasabi ko lang ano yung makakabuti sa'yo. O sige, piliin mo yung mga barkada mo. Tingnan ko kung makahanap ka ng tulong kapag ikaw nagipit. Tsaka tandaan mo ate, kahit para sa bata na lang. Sana, buhayan kapag niluwal mo. Leche! Ako, ang cute naman ni baby. O ate, ready ka na ba umuwi? Oo, ready na. Ano ba kanina pa kita inaantay eh? Ang kupad-kupad mo naman eh. Eh, pasensya ka na kasi nagbenta pa ako ng mga kung ano-ano para may pandagdag tayong, alam mo na, pang konsumo natin, pati kay baby, sa panggatas tsaka diaper niya. Alam mo, wala akong pakialam sa sinasabi mo. Alam mo, hawakan mo nga tong batang to. Eh, Kunin, Teka lang, te. kunin mo. Si ate naman. Teka lang. Bakit, ano yan? Pinainom ba yan ng doktor sa'yo? Gamot mo ba yan? Oo, gamot ko daw to para makabawi ako agad sa lakas ko. Ano ba pakialam mo? Pero parang iba yung amoy eh. Akin na nga yan. Akin na. Pambihira ka naman ate. Hanggang dito sa ospital, nagbaon ka ng Red Horse? Eh, ano ba? Eh, yun nga sabi ng doktor eh. Inumin ko daw yung magpapalakas sa akin. Eh, di, malamang alak, ininom ko. Pambihira ka naman. Kakapanganak mo lang, yan pa rin yung iniinom mo. Hindi mo ba iniisip talaga yung kahihinatnan ng anak mo kapag pinagpatuloy mo yung ganyang gawain mo? Ano ka ba? Nung buntis nga ako, nagiinom ako eh. Ngayon pa kayo nakapanganak ako. Anong pinagkaiba nun? Tsaka alam mo, yung batang yan, ilayo mo na nga sa akin yan. Ayoko na makita yan eh. Tsaka, ewan ko ba nga, bakit ang lakas-lakas ng kapit niyan? Alam mo ate, ibig sabihin nun, swerte tong anak na to. Kaya pwede ba? Huwag mong ganyanin yung anak mo. Breastfeeding ka ngayon, kaya dapat ang kinakain mo mga masustansya. Hindi yung puro alak. O bakit hindi mamasustansya tong Red Horse? Ito nga yung nagpapalakas sa akin. Umaga, tanghali, gabi. Anong problema mo sa alak? Sa'yo lang, pero sa anak mo hindi. Naku, napakamalas ng anak mo sa'yo. Eh di kung gusto mo, ikaw na mag-alaga niyan, ha? Dahil ako, ayoko mag-alaga niya. Mas priority ko pa yung malasing kaysa magpadede dyan sa bata na yan. Ate, kung affected ka, na nabuntis ka, nang hindi mo ginusto, sorry ka, andito na to. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung anong nasa utak mo ngayon, anong tumatakbo. Sana makonsensya ka naman. Bata to, inosente to, tapos, gusto mong mamatay to nang dahil lang sa mga ginagawa mo? Tinatanong mo ako kung ano na laman ng utak ko. Gusto mo talaga malaman? Well, sasabihin ko sa'yo, Red Horse, alak, masaya ka na? Ha? Titigilan mo na ako kakadaldal mo? Alam mo, nauurat na ako sa'yo eh. Umalis ka na rito dahil kaya ko naman mag-isa. Umalis ka na, pati yung bata na yan. Ano ba yan, babae, lalaki? Wala na akong pakialam. Umalis ka na, ikaw na rin magpangalan. Gusto mo, ikaw na rin ang tumayong nanay niyan. Sige. Pasensya ka na. Mauna na kaming umuwi. Pambira to, mabibinat pa ako sa'yo. Cheers na! Ay, nako.
Buti nakakalayas ka pa din, ano. Kahit nanganak ka na, ang sexy mo pa din, besh. Alam mo, hindi uso sa akin yung binat-binat. Eh, naku, paano naman mabibinat? Eh, eto nga ang vitamins natin. Alam mo na yan. Oh, bilisan mo naman. Ano ba Hira naman, oh. Ate, kanina pa kita hinihintay sa bahay na umuwi. Nandito ka lang pala. Alam mo, ikaw nagbubuhay dalaga ka talaga. Itong anak mo iyak ng iyak. Ayaw magdedinong sa bote. Eh, di po salan mo yung bibig. Ano ang problema mo? Gawa mo na ng paraan. Basta wag mo akong ginugulo, pwede ba? Wala ka na talagang kahihiyan eh. Kahit nandito tayo sa public, talaga sumunod ka pa. Dala-dala. Ikaw yung walang kahiyan. Kapapanganak mo lang, nandito ka na sa bar. Tapos, barkada mo, ito pang matanda. Hindi ka ba nahiya sa sarili mo? Ano, pineperahan mo ba tong matandang to? Pasensya na po kayo sa kapatid ko, ha? Masyadong irresponsable po, eh. Hoy, Kat, ikaw, wala ka na nga ginawa para sa anak mo. Dinala mo pa yung mama ko? Pabihira ka naman. Hoy, pwede ba wag mo akong sinisigaw-sigawan ha? Baka buhusan kita ng iniinom ko eh. Tsaka ano ba, Eden? Ano problema mo? Ba't ba pati ikaw nandito? Paano hindi ako pupunta dito eh? Nalaman naming magkasama kayo. Oh, anong problema magkasama kami? Masaya lang kami. Oo nga, masaya nga kayo, pero hindi niyo mo iniisip na nag-aalala yung mga tao sa inyo. Anong oras na? Di sa oras na. Ikaw, sumama ka pa. Tanda mo na. Ayun na nga, matanda na ako. Kaya ko umuwi mag-isa. Ano ka ba? Bihira naman oh. Gusto mo, nagmumukmuk lang ako doon sa bahay. Ang saya nga dito, oh. Okay lang naman kami dalawa. Paano po kayo magiging okay dalawa? Kung lasing na kayong uuwi, baka mapano po kayo. Tsaka ate, may check up pa itong bata bukas. Wala pa nga tayong sapat na pera pang pa-check up, tapos nandito ka, ginagasto mo yung pera mo. Eh yun na nga, Eden. Kung wala ka palang pampacheck up dyan sa bata na yan, sana gumagawa ka na ng paraan, hindi dito ka nagraratatat sa akin. Ate, ikaw yung ina? Pwede ba? Inako ko na nga halos sa obligasyon mo eh. Eh di panindigan mo na. Tsaka hoy, huwag mo ko tinatawag na ina ng bata na yan. Dahil hindi ko nga masigmura bakit matingnan yung ilong. Mga kailong yan eh. Ate naman, ano ba? Pati ba dito? Ayaw mo panindigan talaga yung pagiging ina mo? Ang sama mo naman. Ina mo, wala ka pakialam sa ina mo. Hoy, alam mo Gina, umalis na tayo. Nakakaurat tong dalawang to eh. Lipat tayo ng ibang bar. Tama yan. Ma, umuwi na nga kayo. Pakiusap tara na, umuwi na tayo. Ate, tara na. Hindi pa nga kami tapos kwentuhan eh. Pagdating pa kasi kayo eh. Alam mo, tara na Gina, tumayo ka na dyan. Ate, ano ba? Ma, huwag ka na sasama. Umuwi na tayo. Tara na. Ate! Ikaw umuwi na. Pupunta kami sa ibang bar. Hoy, ma. Alam ko umuwi mag-isa. Ano ba yan? Kulit naman na matandang to. Naku, pasensya ka na ha. Pati yung mama ko sinasabayan yung kapatid mo. Pasensya na din po. Dahil sa kapatid ko, pati yung nanay nyo, nadadamay po sa pagliliwaliw. Kahit matanda na po. Pasensya po. Ako na po humingi ng sorry. Naku, okay lang, walang problema yun. Pinaalam saan yung pumunta yung dalawa yun. Tsaka isa pa, akala ko nga, anak mo yan eh. Hindi. Akalain mo yun, nakikita kita dun sa tapat ng bahay. Ikaw lagi yung nagbubuhat ng batang yan. Eh, napagkamalan patuloy kita, ikaw yung nanay yan. Yung ate mo pala. Opo hindi naman po talaga niya ginustong mabuntis, magkaroon ng anak. Napilitan lang, gawa ng malakas yung kapit nito. Eh, paano yung trabaho mo eh? May bata pa, ikaw pala nag-aalaga. Ayun na po yung problema ko nga eh. Hindi na ako makahanap ng maayos ng trabaho, gawa ng dalawa na yung alagain ko. Yung nanay nito, pati itong pamangkin ko. Naku, pambihira naman yung ate mo, napakalaking prohisyo naman yan sa'yo. Imbis na tulungan ka pa sa paghahanap buhay, pati yung anak niya, binigay pa niya sa'yo, pambihira naman yan, no? Kung gusto mo, pumasok ka na lang dun sa company ko. Kaso ma'am, may anak po ako, baka mag-ingay doon eh. Naku, wala yung problema kasi yung company namin, priority nila yung mga single mom. Kaya kahit na may baby ka, pwede mo yung dalhin doon dahil may daycare kami doon. May mag-aalaga ng baby mo doon. Tapos, mamamonitor mo rin yan. Kahit nasa work ka, may CCTV naman eh. Pwede mo silang makita mismo habang nagtatrabaho ka. Maraming salamat po talaga. Naku, walang problema. Para naman makatulong din ako sa'yo. Pasensya ko na rin na sa mama ko kasi, ang kulit talaga eh. Tumatandang paatras na. Pasensya na din po talaga, pero malaking tulong po yung binigay nyo. At saka nakakatuwa naman po yung company nyo. May pa-priority talaga sa mga single mom. Oo, kahit syempre hindi pa ako naman. nanay. Oo nga eh. Tsaka mahalaga din yung sa inyo, yung may trabaho na kayo kahit na may alagain pa kayo. Okay? Pero teka lang po, ano po bang trabaho po yung
pwede nyo maibigay sa akin? Call center. Okay lang ba yun sa'yo? Marunong ka ba? Ay, Kaya, oo, kasi opo. kung hindi ka marunong, tuturuan ka naman. Okay lang po, may experience naman po ako. Eh di maganda yun. Matututo ka kagad dun. Salamat Okay po. ba? Opo. Puntahan mo na lang ako sa bahay. Daanan mo ko para sabay na tayo. Sige po, ma'am. Thank sige. you po. Sige. Ingat ka, yung baby. Sige po. Baka mamuga na yan. Mauna na po ako Sige. Oh, Eden, mukhang ginalingan mo naman masyado Tingnan mo, nasa mataas ka na na position ngayon. Eh kung hindi nyo po ako pre-nomote, wala din po ako dito. Nako, huwag kang masyadong mag-thank you. Ginagawa mo lang naman ng maayos yung trabaho mo. Kaya tingnan mo ngayon, di ba? Asenso ka na. Kaya po talagang pinagsikapan ko para sa pamangkin ko. Kasi po, alam nyo na, 4 years old na yung pamangkin ko at pwede na siyang pumasok sa school. Kaya pinag-iipunan ko po talaga yung pang-tuition niya. Nako, sobrang swerte ng kapatid mo sa'yo. Kasi imbis na responsibilidad niya, tingnan mo, ikaw na yung tumayong ina ng batang yun, Wala po yun. Eh, syempre naman po, mahal ko po talaga yung pamangkin ko. Para ko na talagang anak yun. Pero Ma'am Yvette, maiba po tayo. Hindi naman po sa nakikichismis ako. Pero hindi ko na po napapansin yung nanay niyo. Ay, yung nanay ko, nako, inuwi ko na sa probinsya. Sobrang kulit na. Eh kung may daycare man dito sa company to, hindi ko naman rin yun pwedeng pasok doon. Pambihira naman talagang nanay yun. Eh, nako, huwag mo nang isipin yun. Eh, nagmamadali na rin ako Aalis na muna ako Sige, may iwan na kita dyan. Sige po, maraming salamat po ulit dahil sa posisyon ko to. Pagsisikapan ko pang mabuti. Yan yung gusto kong marinig. Kaya, galingan mo lang. Sige po. Okay, mauna na ako. Sige po. Ate, kamusta ka na dito? Eto, hirap pala ng buhay sa kulungan. Eh, walang matinong kain, walang matinong tulog. Eh, ganun talaga. Ito naman talaga yung naging resulta ng mga kamalian mo dati. Pero huwag kang mag-alala. Nandun sa kabilang table, nagdala ko ng mga pagkain para sa'yo. Eh, kamusta na pala yung anak ko? Ano pala pinangalan mo sa kanya? Ano, lumaki ba siya maganda, matalino? Sobrang ganda. Oo, matalino, parang ikaw. Mabait. Isa pa, alam mo, lagi ka niyang tinatanong sa akin. Pero huwag kang mag-alala. Sinasabi ko naman anong nangyayari sa'yo. At least, hindi siya mabibigla kung sakaling malaman niya na yung nanay niya nandito sa kulungan. Eh, ganun ba? Alam mo, nakakaya naman talaga na yung nanay niya, pinabayaan siya. Tapos ngayon, ito, nakakulong. Pero alam mo, maraming salamat, Eden, na kahit ganito yung ate mo, hindi mo tinuring na iba yung anak ko. Bakit ko namang hindi ituturing na kadugo yun? Eh, napakabait na bata. Tsaka lalo na, yung batang yun galing sa'yo. Maiba din tayo. Tungkol sa kaso mo, inaayos ko naman Tsaka humanap talaga ako ng magaling na abogado. Kasi yung kaso mong estafa, medyo mabigat yun. Ganun ba? Pero maraming salamat. Alam mo, gusto ko na talaga makalabas para makita ko na rin yung anak ko tsaka makabawi sa lahat ng kasalanan ko sa kanya. Sa'yo din. Matagal na kita napatawad. Pero sa ngayon, kailangan mo munang tiisin. Kasi guilty ka. Kailangan mong pagbayaran din kung ano yung kasalanan mo. Pero pinapangako ko sa'yo, tutulungan kita hanggang sa makalabas ka dito. Sige, Eden, ikamusta muna na ako sa anak ko Iyakap mo na din ako. Namimiss ko talaga siya Araw-araw ko na nga siya naiisip Kung di pa ako nakulong, di ko pa ma-realize na napakasama akong ina. Ano ka ba ate? Hindi naman ako naniniwalang masama kang tao. Nagawa mo lang yun dahil may dahilan. Pero ngayon, sana mas matuto ka pa sa buhay. Sige na, hindi na ako magtatagal. Kailangan ko pang kitain si attorney. Sige, mag-ingat ka, pati si Catalina. Sige, mauna na ako.